Welcome to Job Well Done! Hi guys, magandang gabi. I'm Jonathan. My name is Mamo Ode. Babae. Pabading na to. Ayun na, ramdam nyo ba? My name is Joy. Ayan. Joy to the world. Ayan, Merry Christmas! Malapit Christmas. na. Naku. Alam nyo, Ito na gusto talaga. naming maramdaman po yung Pasko, kaya kahit papaano may mga spirit na tayong nilagay sa ating studio. Ayan, kamustahan naman tayo, Mama? Kamusta ka naman? Ito, I'm ready. I'm prepared for Christmas. I'm really excited for Christmas for this year. For this year kasi syempre, na mas lalong aware na yung mga pamangkin ko about At Pasko. saka new house. At saka yung new Super house. girl. Tapos syempre, yung mga pamangkin ko, lagi silang looking forward for Christmas. Yeah. Kasi parang naman talaga sa mga bata. Bata Oo talaga naman. yan, yes. Sabi ko nga, gusto ko maramdaman yung Pasko. Oo. Kaya sabi ko, nagdala muna tayo ng konting Christmas tree maliit. Oo. Kudos ka dyan, kudos. Oo. Ano yung mga tradisyon na ginagawa niyo pag Pasko? Ikaw ba, Mamo? Sa family niyo, may mga tradition ba kayong ginagawa pag Pasko? Wala naman dahil usual Christian family lang na talagang nag-gather sa 24 ng gabi tapos sumasalubong tapos yun, nag-exchange gift. Nagsisimbang gabi ba kayo? Hindi kami nagsisimbang gabi kasi nga di ba, madaling araw. Oo. Hirap kami ganun. Oh. Pero meron din kasi sa Christian parang Kasi malapit salubong. yung church sa inyo, di ba, sa Oo, Sherwood Park? oo. Hindi nakaka. Kaya lang, di kita Oo, kasi lalo na ako yung trabaho ko, di ba, Oo hanggang nga pala. Oo. 2 o'clock, 3 o'clock. Kaya magkausap kami pag mga madaling araw ni Jonathan. Boy ka pa. Hindi kasi may ibang pamilya, di ba? Yung pag Noche Buena, meron silang mga tradisyon na ginagawa. For example, yung pinakamatandang member ng family ang maggagayat ng turkey. Halimbawa, may ganun eh. May ganun tradisyon. Kasi sa Sana inyo, di ba, sa Laguna talagang practice talaga yan. Oo, iba talaga Oo. sa Laguna. Ikaw ang tatanungin namin, Jo, ano yung mga practice nyo sa Laguna nung araw? Kasi lumaki ka doon sa baryo, di ba? Oo. Na nami-miss mo or yung nadala nyo dito? Yeah. Hindi, yung sa amin kasi talagang nung bata pa kami, alam mo yung mga parol natin, pinapagawa kami ng parol talaga. Pagandahan ng parol, yari sa kartolina, di ba? Yung parang bubuin mo tapos yung mga... Tsaka crepe paper, di ba? Yung mga ganon. So Lalagyan, yung parang kahit sa school, pagpasok pa lang ng mga October, pinapagawa na lahat ng estudyante. Tapos lahat ng estudyanteng yan, magagawa, tapos paligsahan ng pagandahan ng parol. Ayun yung mga tradisyon namin sa probinsya na kung sino pinakamagandang parol, ilalagay sa barangay hall. Ay, Sasabit. bongga mo. Oo, ito, gawa to ni ano, gano'n. Kaloka. Ay, nakakaloka. Pero alam mo, marami kasing tradisyon sa Pilipinas na minsan talaga namang hindi natin maintindihan during the holidays. Meron din na talagang ang tradisyon, pinaka-tradisyon natin, Noche Buena. Yes. Noche Buena ba? Buena, ano? Noche Buena. Buenas noches. Ano ba yun? Pag Pasko, Noche Buena. Pag New Year, Medianoche. Yes, there you go. Oo. Ako na-miss ko sa Pilipinas yung mga pinsan ko kasi 35 kami magpipinsan eh. Ay, grabe! Yeah, kasi 11 siblings ang father ko. Oo. So pag nagsama-sama kami talaga as in 35 magpipinsan. So Pero ang sayang mag-reunion, di ba? Lalo pag the Pasko best talaga yun. talaga. Tapos lola ko niyan, magpipilan na kami niyan sa lola ko. O yan, pila-pila namin, tagli 5 piso, 20. Masaya na tayo noon. Yes. Nung bata tayo, sige, bigyan lang ako ng mga regular. Kung hindi mo ninong yon, bigyan ka lang ng 20. Masaya ka na. Masaya ka na Kasi talaga. papel yun eh. Oo. Papel na pera yun. Iba Namasko pag ka ba, papel. Mama? Piling ko, hindi naman ito namamas. Mayaman yan eh. O hindi, namamasko ako. Mas mga nisa, mga ninong at ninang ko din. Talaga ba? Oo. Nakakamiss. Kasi sa amin, syempre, doon sa village namin, ramdam din pero hindi ganun lalabas ka Ka-intense. talaga. Oo, hindi ganun ka-intense. Lalabas ka talaga. So nangaroling ka rin no? Kasi kami nangangaroling Oo kami naman. no? Oo. Naman. Meron Talaga? naman. Oo. Oo. Ang mga kanta namin, whenever I see boys and girls. Kayo ba sa may bahay? Ay, ang aming bati. Ganon. Kami talaga dumadayo pa nun eh. Oo, naku, Ang saya. Ang saya ng balikan ng yeah. Pasko sa Pilipinas. Kaya Super naman na good. tayong lahat looking forward na sana makapagpasko din. Correct. Di ba? Makauwi ng Kaya Pasko. nga October pa lang, di ba? Pasko na talaga. Pero ang mahal kasi ng mga ticket pag Pasko. Aminin nyo yan, 3,000. Paano tayo magpapasko? Pamasahe pa lang, pwede mo. Oo, isend mo na lang yung Oo, pera. Isend mo na lang pa Noche Buena nila. Nakakaloka. Mm, Pero nakakaloka. nakakatuwa na ngayong season is talaga namang kahit mahirap ang buhay, Yes. pinipilit ng bawat pamilyang Pilipino na magpasko at i-celebrate makaraos pa rin. ang okasyon nitong holiday na ito. At saka kasi dito sa atin sa Canada tayo, kahit pa paano, medyo lamang tayo na nasa Pilipinas dahil nga marami tayong nakuha Yes. sa government at saka madali kumuha ng trabaho dito pag Totoo. legal ka, di ba?
ba? Madali kumontrabaho. So tayo naman, mag-share din tayo, di ba? Ang sarap din Yun talaga yung essence ng Pasko May matulungan ka na magpapasaya sa'yo, na nangangailangan, na medyo hikawas. Yun talaga yung essence ng mga ng Pasko magbigay sa mga taong kailangan na Ako I do. Sa Pilipinas, every Christmas, meron nung parang organization ng mga batang galing, mga street children na dinala dun sa Mahayhay. Talaga? At siguro once in a year, like last year, parang nag-sponsor ako kay doktora sa dental association doon na magbigay dun sa mga bata. Yun yung parang nagiging project ko every year na at least once a year, meron akong pinapadala. Pakain lang ba? Alam mo yung magpapansit ka. Uy, malaking bagay sa kanila yun. Nakala mo ba? Masaya na sila doon talaga. Nakakatawa yung mga bata doon. Kaya pag uwi ko, dadalawin ko yun. Siguro dadalawin ko doon yan. po sa mga nanonood sa atin, live interactive po tayo ngayon. So, i-share nyo nga po sa amin kung paano po kayo nagse-celebrate ng Pasko at saka ano yung namimiss nyo sa Pilipinas para ma-mention natin along the way. Totoo. And before that, pwede natin siguro pasalamatan yung mga sponsors natin. Sige. Kasi may mga talagang bongga na tayong sponsors. Tapos tawagin na natin ang ating very special guest. Ayan na! Ito. Diyos ko, controversial ngayon to. Namiss ko to last time Alam mo, talagang ang usapang immigration talaga is talagang hindi nawawala sa Canada. At sabi nga, ang dami pa ring tanong at ang dami pa ring gustong malaman. Kaya naman, here we come a second time around para mabigyan din ng mga nakasagutan yung tungkol sa mga katanungan yun sa last week din. At ibang topic pa rin naman ito. Tama. Okay, roll on po na sa ating mga sponsors. Siyempre, hindi po mangyayari ang lahat ng to kung wala po ang aming nagmamahal at talagang very, very supportive na sponsors. Okay. Okay. Pinangungunahan ng Massage Unlimited. May masahe ka na, may... Uy, unlimited ka pa. Diba? Buffet. Parang buffet yan. Siyempre, pinangunahan ni Mary Antibole, tapos ni Philip Kirimit at Ray Wilson Trigo. Yan yung tatlong may-ari ng business nila. At they are located at 9267 34th Avenue Northwest with the phone number of 587-735-6913. They offer all kinds of massage po. Ayan po, naka-ano po sa amin. Cupping massage, may promo, $99 lang yung cupping massage. Tapos nagiging $50 siya pag dala mo yung sarili mong cup. Talaga ba? Yes. Pwede ba cup ng TVs? Tapos yung hot stone massage nila is $99. So, i-try nyo po kasi mahuhusay talaga itong mga masahista natin, itong Filipino na to. Bentang-benta kay Teta yung cup mo na yan. Oh, yes. Gusto mo Miss Gautimala. Si Gauto Bilibin Magic. Okay, sino pa? Ayan, next naman ang ating pinakamamahal na si Tita Lloyda Lumanlan. Ang Remax Realtor. She'll be coming up with her own advertising na pwede natin gamitin. But for now, Tita Lloyda. Tita Lloyds, na walang sawang pagsuporta sa atin. So, yung mga tao dyan na nag-iipon na ng down ng bahay at naghahanap kayo ng pwede nyo lapitan, si Tita Lloyda na yan. She can help you to sell your house and at the same time, she can help you to buy your own house. Lalo na po sa mga Filipino na gustong bumili ng bahay or mag-mortgage, malaking bagay po yung nagkakaintindihan kayo ng maayos na natatranslate niya kasi may mga terminology na kahit na matagal na tayo dito sa Canada, mahirap siyang intindihin. Pangalawa, para siyang talaga mga jargons na hindi pa natin na-encounter. Tsaka napakalaki po talaga ng mga papeles, napakahaba yung mga kailangan intindihin. Kaya advantage po talaga kung ang realtor natin ay naintindihan mo yung lingwahe. At na-explain sa'yo. At saka hindi ka nahihiyang magtanong. Diba? Kasi minsan pagkausap mo yung puti, minsan, okay. Yung pala, i-charge ka ng napakamahal. Tama. So, Tita Lloyda po. Ayan, thank you, Ate Lloyda Lumanlan. Next natin ay si Arte by Arte Ink Beauty ni Shan. Ayan, si Sister Shan. Uy, nakita ko may naglagay ng eyebrow. Talaga ba? Oo, parang tattoo na rin. Pero ang ganda ng itsura. Yung asawa niya, maganda, no? Maganda. Pero ako pala kasi ng hindi na kailangan to. Pero sa lahat mo nang gusto magpa-beauty, di ba? Lapit lang po tayo sa Arte Ink Beauty. Kilay and eyebrows. Yes. Ayan. And then pilik mata, pwede din. Pilik mata, Ayan, of course, ang ating tatlong Marias ng East West College na panangungunahan ni Sherilyn Tan, Jean San Miguel at of course, Glaze Galarde. Itong mga ating nagagandahang mga babae na to ay nag-offer ng courses sa East West College. So you guys, if you interested to enroll to
diploma or certificate courses, you can call them in the telephone number that shows in your screen. Ayan. So once again, East West College, please visit their website and their school for your inquiries. Yes. Cherry, Jean, and Glaze Thank po. you so much. Ayan. Okay, and of course, ang 805 production na pinangungunahan naman ni Oliver De La Paz and Tina De La Paz. Opo, Ayan. Abangan niyo po yung mga upcoming shows po nila. May May niluluto pa Opo. Tsaka may mga okay na rin, pero Yes. yung mga dates na lang po. Gaano kahirap mag-produce ngayon? Ngayon mahirap kasi talaga dahil grabe yung competition. Number 1. Number 2 is medyo talagang tight yung mga tao. So, kailangan talaga, ang dadali mo quality. At saka ngayon, anak, dapat talaga. Tsaka sipagan mo. Strategy. Yun nga, sasabihin ko, dapat marunong ka na mag-strategize pagdating dito. Totoo. Yan ang mga challenge ng mga producers ngayon at saka mga line producers na dapat talaga na sipagan yung connection mo, lapitan mo na. Hindi pwedeng, kasi ngayon hindi na pwede yung naka-post ka lang eh. Makapag-produce lang eh. Totoo ka, Jonathan. Kasi katulad nung kaya yung huli ng 805 is very successful, yung kay Luke Mijares. Kasi katulad ng sinabi mo, hindi kami nilapitan. Kami yung lumapit, di ba? Nag-bar tour kami at kasama kayo doon. So lahat yun ng bars, thank God, successful. So, yun. Totoo naman kasi ang hirap naman talaga na yung let's say post ka lang ng post. Siyempre, iba balampas na posting, okay fine. Tama. Pero you really have ka. if you have this business and this is a business also, dapat mong pagtrabahuhan din talaga. Totoo. So once again, please contact 8 of Production kung meron po kayong mga inquiries at may mga gusto kayong ipaproduce. Hindi lang naman yung kukuha ng kung dito pwede silang makatulong, bakit ba hindi, di ba? Of course. All right, let's move on to the next sponsor, ang ating AC Drive. Ayan, of course, ito walang sawang suporta ni Patricia Pabia with Emilio. Ito naman yung financing program nila na you can to improve your credit score and credit history. Ayan, sila pwede nyo lapitan na pwede kayong bumili ng mga leisure car, trucks, and whatever you need for your needs. Transportation. Wala lang silang bus at saka train. So once again, please contact Easy Drive. Ayan. Nasa screen po ang inyong aming mga contact diyan. English, Tagalog, or Spanish, they can speak the language. May habla Espanyol. And of course, walang iba. Hindi pwede kalimutan to. Talagang napaka-generous. Canada Vertex Immigration. Yes, ang talagang super duper na tulong sa mga tao to the highest point. Tsaka ang immigration talaga is hindi nawawala yan sa Canada. Hindi. Kasi lahat tayo dito nagsimula doon eh. At saka ngayon, mas lalo ng kailangan dahil kailangan intindihin dahil sa sobrang complicated. Oh my gosh. At sobrang dami mo talagang pasikot-sikot ng immigration ngayon. Kaya hindi ka pwede maniwala sa mga TikTok lang. Kailangan talaga sa mga... Kaya sabi nga dito, best immigration expert lang dapat ang ating lapitan. Tama. Pwede na hirap mag-DIY, nakakaloka. I know. Ako nakailang application ako ng pagkuha ng mga kapatid, DIY, lahat ng nakapunta. may singit lang ako. Ayan, sir. Napanood niyo ba yung in-announce ni Trudeau na no tax for a month? Ito lang yon. Yes, neto lang. 20 hours ago. Yes. Na walang tax ang liquor, beer, and kids supplies, right? Yeah. So election na kasi yes, yun nga. Siyempre para kami. And if you earn 150K for the whole annual year, they will give you a check for $250. Talaga ba? Na parang wala lang din. So it's a growing family dapat. Diba yun? Paano yung mga single na ngayon? So mga okay, usapang Okay. dahil nga sa Vertex na tayo, tawagin natin ng of course special guest. Ito gwapong-gwapo ang ating guest ngayon. Na-miss ko siya nakaraan pero nanood naman ako. Eto na. Yan. Mamu, ikaw Palakpakan na. natin. Of course, ang ating immigration consultant of Canada. Ayan, of course. The owner of Canada Vertex Immigration. Yes. None other than Mac Virgilio Pagaduan. May Virgilio. Ang taas naman ng mic ni Sir Mike. Paki-adjust. Ayan. Sino ba nag-set up niya? Ayan. Once again, welcome Sir Mark. Thank you po. Welcome po. Alam ko napaka-busy nyo. I know, thank Pero you naman. pinagbigyan nyo talaga kami for second time round. Kasi talaga naman pong maraming nangangailangan ng inyong
professional advice. Oo. Kamusta po kayo? Ayos naman. So, sorry late dahil Walang problema. Okay lang po yan. Sige, Ramil. Saktong-sakto lang po. Sakto lang. Sir, magtanong ko lang, after nung first episode natin, nung unang part, yung first part, parang ang daming nakita ko, ang daming nag-reach out, ang daming ring nagtanong, dun through comments. Sa inyo po, ano po yung mga naging feedback? Well, actually may mga nag-inquire din sa akin at nagtatanong kung kailan daw ba ako mag-guest ulit sa job. Oh, talaga? Kaya nung na-receive ko yung message ni Mamu, so I didn't hesitate. Lagi, sige, go tayo dyan. Kasi marami talaga ang nangangailangan ng mga advice at hindi nila afford. Tsaka malaking tulong, di ba? Maraming salamat talaga. Kung noon merong ganito, hindi tayo nag-DIY sa application Alam ko natin yan. ng residency natin dito. Lalo ka na. Ang tagal mong ginawa Lalo yung pa sa'yo. ngayon, grabe yung topic natin, no? Oo. Grabe itong topic na to. Ito talaga yung mga pinangahawakan ng mga tao na na temporary resident. Ito yung pinangahawakan nila na gusto nilang maaari nilang lusutan para going to the permanent residency. Tsaka hot topic talaga siya. Kahit saan banda ka pumunta, talagang pinag-uusapan talaga ito. Tsaka hindi natin talaga mailalayo. Yes, Hindi natin oo. mailalayo na kailangan ng mga ibang, not just Filipino, ng advice kung paano nila haharapin ang ganitong mga pagsubok sa kanilang immigration papers. At basahin ko lang tong kay Mark Miller, sabi niya dito. College of Immigration and Citizenship consultant related to growing number of international students claiming asylum in Canada and potentially unethical advice being given by some of the member ng mga immigration consultant natin. Siguro kaya nasabi ito or nagsulat si Mark Miller about this sa mga immigration consultant is dumadami talaga yung nagpa-file ng asylum, especially sa mga international students. Siguro ibig sabihin lang, I don't know kung sa my own interpretation, ang ibig sabihin lang siguro ni Minister Mark Miller is parang wag niyong i-advise na mag-file ng asylum kasi parang dumadami yung file nila, mas lalang tumatagal ang mga processing. Tama ba ako, Sir Mars? Walang take ko dyan. Talaga naman na, syempre yung mga tao ngayon, specifically, target natin is yung mga foreign workers and international students. Lahat sila natataranta na. They're really looking so hard na paraan para makapag-stay pa sa Canada in a legal way. And unfortunately, syempre, yung healthcare system natin at yung mga public services natin, ma-overwhelm yan kapag sunod-sunod na nag-apply yung mga international students na hindi naman qualified as asylum seekers. So, ano nga ba ang mga asylum seekers? Yun nga gusto ko sabihin data. Sir Mark, ano po ba yung pag sinabing asylum? Ano po ba yan? Kasi ako yung pagkakaintindi ko sa asylum, pag ano ka na asylum, is hindi ka na makakabalik sa dati mong bansa dahil sa mga gera or may threat sa buhay mo. Na may persecution. May They call it, persecution. Tama yan. So, partly tama yan, but there is an immigration term or definition ng asylum. Okay, sige. Okay. Pero tama yung sinabi mo, Mamo. So, ito, based sa website para mag-iwan tayo. No? Okay, ilapit ko lang. Yan. Yes. So, ang asylum, may eligibility criteria yan. So, 3 ang pangunahing eligibility nila. So, unang-una, have a well-founded fear of persecution. So, you must demonstrate that you face a serious risk, yung sinabi mo, of persecution in your home country based on race, religion, nationality, political opinion, or membership in particular social group. So, LGBTQ kasama na dati wala. To women facing gender-based violence. So kung nanggaling ka sa bansa halimbawa na ang mga gay people are being persecuted. Oh, that's right. Pinapatay Sa Middle sila. East, mga So ganyan. wala silang Middle East, Moldova. Yes. hindi sila nabubuhay ng normal because of that ideology o yung political practice, no? Mga belief. Banggit tayo, Russia is one of the nagbibigay ng strong disbelief and condemnation sa mga people. LGBTQ. Yeah. Exactly. Yeah. Like, So, because Moldova is part of Russia dati. So, yung sila. Even Yes. India, that's why Indian people are choosing to do Yes. that pathway. Because sa kanila rin bawal kasi. Oo. Talaga ba? Yes. So pangalawa, yung risk of serious harm. So you may also qualify if you face a risk of torture, risk to life, or cruel and unusual punishment. So kapag halimbawa isa kang nilalang na pagdating sa Canada, sa pinanggalingan mong bansa ay na torturein ka because of your belief. No, so kung popular ka na tao at meron kang pinaniniwalaan pero ang government ay hindi
nagsasang-ayon sa pananaw mo at papatayin ka sa bansa na yun, mapapatunayan mo, then you can file for asylum. The last will be it should be physically present in Canada. Claims can only be made while you are in Canada. Kaya yung mga international students, actually nangyari na to in the past during yung 4-in 4-out, if you remember yung mga naka 4 years na pauwiin na, marami sa kanila nag-apply ng ganito. And unfortunately kasi pag nag-file ka, eligible ka sa mga government services. Yes. So mga healthcare, habang naghihintay ka to become a refugee claimant. Oh, I see. Yeah. Kaya ang sinasabi ng minister is, wag niyong gagawin kasi ma-overwhelm tayo. Yeah. And matagal ang process niyan years. Yes. So habang naghihintay ka ng resulta ng application mo na nag-file ka ng asylum, you will be benefiting from a lot of benefits. Oh. Kasi, and that's wrong. Kasi Sir Mac, kung ako din naman, di ba, kung ako nakafocus na ako dito, dami ko nang nagastos as a student or TFW, lalo na mga student, nakafocus na ako, nadala ko yung family ko, mahihirapan kang pauwiin ako sa totoong buhay lang. Totoo Mahihirapan yan, kahit hindi naman talaga lahat uuwi lahat real yan. talk talaga. So yun siguro yung mga last resort, no, yung asylum. May tanong po ako dyan tungkol sa asylum, no, kasi okay, eto, maraming pwedeng bansang qualify dyan, like yung mga Syrian o Ukrainian, pwede talaga sila kasi there's a war in their country. Yeah. Talking about yung mga Filipino po, pwede ba tayong mag-claim ng asylum? Ano yung halimbawa, may threat ka ng yung panahon ni Duterte, di ba? Yung yung mga durugista, War on drugs. war on drugs, tapos Oo. nasa list ka, may mga ganun po. Pwede mo bang sabihin nyo kahit na wala na? So, kasama kasi sa ineligibility naman. So, nabanggit ko yung tatlong eligibility. May mga ineligibilities yan. Kung ikaw ay may file na criminality, case filed against you, then you won't be eligible to become an asylum seeker. May ganun pa pala. Yes. So, unfortunately, yung sinasabi natin is yung being an asylum seeker because kailangan mo ng first aid sa sitwasyon mo, you are just not helping the system. Na na-overwhelm yung hindi ka qualified pero nabibigyan ka ng service na hindi dapat para sa'yo. And ang sinasabi ng minister, hindi tayo ready. Pag imagine million, we're talking about almost million na international students, no? Tama. There will be another way. So kailangan lang nila mag-seek ng advice. May mga sa lahat ng like immigration consultants, may mga bad apples, even lawyers. They are well versed when it comes to that. Pinapayuhan nila yung iba na mag-seek ng ganyan for first aid. Magkakaroon ka ng work permit, magkakaroon ka ng benefits while waiting for your claim as an asylum. And matagal kasi ang process. So, matagal kang magbe-benefits ganun. Tama. Later on, pag hindi ka naman qualified, mapapauwi ka pa rin. Totoo. Magtatago ka na naman. Pero dahil sa tagal nga, makakahanap ka na ulit na ibang ways. Makaipon ka. Makaipon ka or Mhm. maghahanap ka ng asawa, something like that. diba? Exactly. Ganun. So parang Kaya pala. ganun ang it's a delaying tactics and at the same time it's parang safe net nila. No. But allow ba magtrabaho pag nag-file ka ng asylum? Allowed ka ba mag-work or allowed ka ba They can provide you an open work permit. Oh, no. While on asylum. Yung pala Kaya yung pala benefits madami noon. nag-a-apply kasi nga. Pero 'di ba, sabi nga ni Mark Miller, maraming estudyante nag-a-apply. Ibig sabihin ba nito when you're a student applying for asylum, rejected ba 'yun agad or ipoproseso pa rin 'yan? Kasi dadaan sa eligibility stage eh. So meaning pagpasa mo, magbibigay ka ng file number. Once you get the file number, then you can benefit from all of the benefits na binibigay sa mga regular people. It's like food bank, So, mga tas ganun, ang no? tagal. So, ang daming nakapila na refugee claims. Totoo. Yeah, tama. Ukraine. Those are legal claims, di ba? Lebanon, yung mga war-torn countries. Yeah. Na mga Israel ngayon. exactly. Pero may So, mga dami. conditions din yata yung mga Ukrainians no? Kasi natatandaan ko nung kasagsagan ng war, nung first year ng war, madaming nagtrabaho sa amin sa company namin ng mga Ukrainians. And then here comes a day na nababawasan sila, hindi ko alam kung bakit. The reason pala, tinanong ko yung isang empleyado doon is dapat daw within 2 years nakapag-apply na sila ng status nila dito sa Canada. And just so happened that Ukrainians are not English speakers talaga. So pag hindi nila napasa yung English test,
talagang IELTS. after 2 years, Yeah. they have to leave the country. Oh. So maghahanap na naman sila ng asylum sa other country na pwedeng tumanggap sa kanila. Oh. So yun yung parang nagiging nangyayari. Kumbaga, may ganong casing na parang, okay, may war sa bansa namin, hindi pala siya automatic na kukupkupin ka ng bansang ito. You really have to prove yourself that you can work, you can communicate in this country. Na may pakinabang Oo, ka rin. parang yun yung oo. na ano ko sa, oh my God, nakakaawa din pala, no? Na may pinagdadaan, hindi naman nila gusto magkaroon ng war, hindi naman nila gustong magkaroon ng, or mag-seek ng asylum dahil they're a perfectly good country, especially ang Ukraine. Totoo. Kaya lang, just so happy na ganun. Pero parang, sa tingin ko lang sa student, parang kung mag-a-apply ka ng asylum, you really have to prove yourself. Yeah. Why? Why you need this kind of system ng bansa namin na magsika ng asylum kung gusto mo lang din naman parang magstay dito and to work. Oo. I mean, Yes. napakabigat, no, Sir Mark? And the thing is, when you are, when you come from being international student, it's so easy na makita ang red flag sa application mo right there and then. Tama. Now, you're from international student and now because of this chaotic environment right now, Tama. magpa-file ka ng asylum, being an asylum seeker, then definitely you are also facing a refusal down the road. Pero hindi mabilis, but you are waiting for refusal. Pero nga Sir Mike, kumbaga kung mag-desperate ka, you will hold on to that. Kasi nga, you're giving a leeway of time. May time ka Yes. na parang magkumita ng pera, makahanap ng Yeah. ibang paraan. Yeah. And panibagong tricks na naman kung paano mag-stay na. No? Lalo na pag makalam na sikmura mo at may mga totoo. pamilya nga lalamunin mo na yung pride mo, di ba? And you will do everything. Ikaw Sir Mac, meron ka na bang gawa ng... Kasi alam ko yung parang may special din na sa IRCC dapat iba yata yung consultant na gumagawa ng asylum. Yes. Totoo ba So yun? that's my choice na hindi ko siya kinuha dahil marami akong client. And, it's not that hindi ako nauubos ng client. It's just my choice na itong process kasi na to takes so long. Tapos nagwo-wait ka ng napakatagal, hawakan mo yung file ng napakatagal. And you are not really getting the result that you want dahil this is really a case na highly discretionary din, meaning sa pag nag-apply ka ng PR, let's say Canadian experience, 1 year work experience, language test pasok, approve na yan. This one, yung decision ng minister will definitely greatly impact. So ang hirap, hawakan mo siya ng napakadagal na panahon tapos ayaw mo naman maningil ng sobrang mahal. Pero pagka nag-file ka ng ganito sa mga ibang consultants or immigration lawyers, hindi, 10,000 is mababa na. No? But for me, parang I will just deal with I do humanitarian and compassionate consideration. And that's, although mahaba-haba ding process, pero hindi ganun karami ang dapat mong gawin. We'll jump into that po. Yes. So kayo po hindi nyo advise na Ako, mag-seek asylum yung mga... hindi ko, kasi it's very unethical na i-advise mo sa isang Okay. nag-a-apply nang alam mo naman na Wala Walang namang- papatutunguhan. at hindi siya eligible. Yeah. Ay, kasi katulad na sinabi nyo, di ba, may iba talaga na they take Yes. advantage of it, di ba? Yes. Para Totoo. kumita. Kaya Tama. nag-announce si Miller na yung mga nagte-take Kasi advantage. nga, ang dami na pala. no? Oo. Madami na talaga nagsisik. At saka, ang sabi nga ni Mike Miller na, please naman, wag yun ang padamihin ng trabaho ng mga immigration Tama. natin dito dahil Oo. para mas maproseso nila ng tama yung ibang talagang Oo, legitimate na legitimate. nag-a-apply. Yes, Kasi tama. parang dumataas ang backlogs ng immigration, especially noong pandemic, no? Para mag-apply ka ng isang passport, ang tagal. I know. Kasi nga, wala rin taong tumitingin. Wala. Uy, sandali, may question na tayo. Sorry to cut you off. Okay. So, okay na tayo sa asylum. So, yun hindi po pwede. Hindi po advisable. Wag yun. Not unless talagang yung bansa na kinabibilangan nyo talaga may threat sa inyo. Ang sabi ng asylum wag ako. Iba na lang. Okay, may question na tayo. Hello po, interested po kay Krisha to. Humanitarian pathway, tourist visa holder, then nag-give birth po dito, paano po magiging PR ang parents? So ito yung sinasabi nating Baby, anchor ba yan? Anchor Tawag mo? babies. Anchor baby, oo. Hindi, humanitarian pathway. Oo nga, tourist Yeah, visa it's holder. under humanitarian pathways ang anchor babies. Yes. Oo. Ano Can you po ba yung explain? humanitarian Yes. and compassionate? Oo. Paano po ba yan? So ang program na to is created para sa mga tao na hindi qualified sa lahat ng immigration programs.
at meron kang compelling reasons. Okay. Example, meron akong hinawakan. Hindi na natin i-mention yung name. Nasa Ontario Hindi, siya. mention mo. Hindi, Mention mo yan. Sino yan? Sige. So yun, nasa Ontario siya. Nanganak siya. Dito na siya nanganak sa Canada at we tried our best na maging na-qualified siya sa ibang mga programs. No? Hindi niya maipasa yung language test. Ang kanyang level of education is grade 10. And medyo may edad na siya. Pag uwi niya ng Pilipinas, wala na siyang dadat ng trabaho. Alam mo naman sa Pilipinas, 25 years old lang yung qualified. With pleasing personality. Personality. No? Tapos pag 26 ka na, ang hirap na makahanap ng trabaho. Yeah. No? So, gumawa lang kami ng case niya at with all the evidences, ang sabi ko sa kanya, you are a good person. If you want to kumbaga mag-volunteer sa mga yung mga community involvement, like food bank, yung pag-volunteer sa mga pagluluto sa mga homeless, community services, that will help you to establish na you are a good person and that Canada needs a person like you. Tapos nilagay din namin na ang anak niya ay hindi ang Canadian should have the right to be to all the benefits of a Canadian. Pag umuwi ng Pilipinas is ang buhay na datatnan is mahirap, no? So galing pa siya nakatira pa siya sa Batangas. So kakalindol lang during that time. So naging malakas yung case niya and na-PR siya through humanitarian and compassion. Nice. Ito pala mas okay pa. Yan sa mga wala na pong mas okay po to. Although hindi pa rin na-advance. Kung naalala niyo po, Sir Mac, nung araw po kasi sumulat ako sa inyo yung parents ko sana ko na humanitarian and compassionate. Kasi po lahat po kami magkakapatid nandito. So wala silang family doon, tapos sila lang. Ang nangyari po, kaya lang hindi nag-push kasi yung daddy ko nag-open heart surgery. So matagal, hanggang ngayon hindi pa nga nakakabiyahe, pero hopefully mabigyan na siya ng go signal this summer. Kasi palakas na po siya. Pwede ba yung gano'n? Yung halimbawa, wala ka ng talagang family, tapos gugunin mo yung parents, mandito na kayo. Yung ba qualified po yun sa humanitarian and compassionate? So like I said, unang-una, titignan muna natin kung ano ba yung hindi makapag-qualify sa aplikante. So in your case, parents, no? So merong regular pathway for that. So parents and grandparents sponsorship. So pag hindi niya na-meet, hindi po, nagtatry po kami, hindi kami nabubunot. Siguro mga 10 years na. Grabe, no? Ako nga consultant, di na mabunot-bunot, di ba? So, diba? I mean, di ba? So, pag hindi, then mag-establish tayo ng case na kung saan mapoprove natin sa kanila yung mangyayari sa mga parents nyo pag nasa Pilipinas at wala sa pangangalaga. So talagang may strong case. Prove mo lang talaga. Oo. So, kumbaga sa kaso namin, kasi nga wala talaga sa totoong buhay, wala silang kasama doon. Strong yung case. So, legit yan. That's true. So, pwede tayong magkumuha ng mga report from the physician nila. Kung ano yung magiging risk pag wala nagbabantay sa mga magulang. Gano'n. So, yun, pwede pala. Again, but they have to be here, no? Inside. They can be there as well. Or humanitarian. Okay. Gusto ko lang balikan yung Anchor Babies. Yes. Medyo lumayo na tayo ng konti. So ano yung mga, kasi para daw i-approve ang isang parents na nag-a-apply for yung Anchor Babies nga is dapat may best interest of the child. So ano ba yung mga best interest of the child para makita nila na ay qualified ito? Ano ba yung makikita natin para may approve ang isang nag-a-apply na parents? Para maging strong. Ano ba yung mga best interest of the child? So yung kanina binanggit ko, it's best interest of the child actually naging grounds nun. So paano makategorize ang best interest of the child? Ano ba ang nakabubuti sa future ng bata? No, pagka i-compare mo kapag nasa Canada siya, ano yung benefits pag nasa Pilipinas siya? Sorry. Ano yung magiging benefits? No? So sorry. Ayun. So kumbaga pagdating sa mga bata kasi napaka-compassionate ng Canadian government. Totoo yan. Iba talaga yung tingin ng Canadian sa Ito, anuin ko lang to ha. Baka na ni Sir Mark ito. So, one of the best interests of the child daw is, age of the child. Anong age po ba ng bata ang pinagbibigyan? For example, kung ako ay 8 years old, may iwan ko ba ang anak ko dito or madadala ko ba siya? Ano po ba ang age natin? Yung age kasi, kapag iniwan mo, pagka pumunta ba siya ng Pilipinas, pag hindi na-approve yung kanyang permanent residence dito ng parents, syempre dadali mo naman yung anak mo doon. Ano mangyayari? Pero kung age niya is 18 na or 16, pwede na mabuhay sa Canada. So mag-weekend ng case niya. Yung dependency ng bata sa magulang ang magmamatter. So minsan naman kahit hindi age, kung may autism,
So definitely hanggang matagal yan nakasama ng magulang. So depende. Pero normally age between kahit yung mga 15 medyo mahina na rin yung case niyan. Basta bata, yung dependency. Level of dependency ng bata. Yes. Okay. Okay, follow up lang muna. Sige, go ahead. So just in case yung mom, 'di ba, nag-give birth tapos naghiwalay, hindi naging successful yung relationship ng both parents. Mhm. Anong magiging yung nanay lang ang priority doon or pati yung tatay? Kasama pwede silang Ayun. pwedeng ma-establish, pwedeng ma-PR yung dalawa, Oo. pero normally yung nanay ang mas malakas because yung siya ang nagluwal, di ba? Scientifically speaking, sila talaga yung may connection sa bata. Yeah, okay. Pero kung halimbawa kung tatay isasama yan sa buong application. Pwede rin yun. I see, okay. That's Okay, good to know. let's Yeah. move on. So pag ganun pa na halimbawa po, so isa pang scenario, yan sinasabi nyo kasi yung mga parents is temporary, di ba? Legal sila. Paano kung halimbawa tourist ka? Tourist ka lang, tapos Dito ka nabuntis. nabuntis ka, nanganak ka dito. Ano yung laban mo na wag ka umuwi, tourist ka lang? Bakit kasi tinagalan dito? Bakit ba? Bakit Dito pa nag- Dito ko na to. Dito kayo gumawa Dito ng pa lang bata. Ganun pa rin yan. Ganun pa rin yung labanan. Best interest of the child pa din. Best interest of the child. Palaging Okay. best interest of the child. Ganun So, talaga. Bongga. Sino ba nag-a-apply pag yung parents Yung parents. So ginagamit nila yung, for example, hindi naman ginamit. Kumbaga may Hindi, anak naman talaga, nagkaroon ng Yes. anak, halimbawa, di ba? Parang ito ay nangyari ng mga maraming foreign workers dito. Alam mo no? yan. Ang dami nag-anakan, di ba? Kasi sumunod yung mga Oo, asawa. kahit di nga legal na mag-asawa eh. Oo, Nag-anakan pero may eh. mga Wow! Ay, Iba yan, wag ka magbanggit na sampu lang yung wala. kilala ko dyan. dami Uy, ibang topic yan. Grabe kayo. Hindi, pero parang ang dating is, kasi may mga cases before po na may mga parents na dito ng anak, citizen yung anak nila, pero hindi pa rin sila in-approve na na permanent residence yung parents. So, sa makatuwid, naisama nila yung anak nila sa Pilipinas. So, just to be clear, ano po mangyayari sa anak nila sa Pilipinas kung doon na po lumaki yung bata? So kailangan nila mag-claim ng citizenship. Ang parents? Ang bata. Kasi kahit naman tumagal doon, no, tapos pupunta dito, wala pang Canadian passport. Oo. Kailangan mag-claim ng citizenship, i-apply din yan. Sa Now, bagay- yung mga magulang, hindi naman sila automatic citizen, di ba? Oo. No. So kailangan nilang mag-apply for PR or citizenship if they want. Or their child can sponsor them. Yun As nga yung well. narinig ko, yung child pwede silang i-sponsoran, Pwede nilang ano? sponsor. In Pero the age you're- of 18 years old 18 or? years old kasi ang eligibility to sponsor a parent. Correct. That's right. So kailangan din nilang ma-meet yung income requirement. So 3 years income requirement ang kailangan. So hindi lang 18 years old pwede na mag-sponsor, but you will have to establish your income. May Syempre mga naman, no? qualification din. Meron din pala. talagang Oo, qualification. oo, oo. So let's go further dito po. Paki-explain lang po, hindi ko rin po masyadong manawaan. Impact to the child education. So ano po ito? Again, yung quality ng education. So, iti-check. Kailangan mabusisi yan eh. Sa Pilipinas, maganda rin naman ang education doon. No? Pag may pera ka, no? Pag mayaman ka. So, available naman yung mga information na yan sa website, sa Wikipedia lang kung ano yung magiging kinabukasan ng bata pag doon siya nag-aral. So, kailangan mo lang i-establish talaga yung case. So ibabalance ng immigration officer Oo. kung let's say Exactly. papunta siya ng halimbawa ng Pilipinas. Yung kumbaga yung pag-aaral niya ba dito ay parang katulad ng nakasanayan niya sa Canada, parang gano'n Exactly. Yun po ba yun? Oh, I see. So, pwede niya rin, kung halimbawa, yung magulang nasa Pilipinas at nakatira sa ganitong city or rural city, walang education na mahihita ang bata doon sa lugar na yun, for example, then that could be a case. I see. Ayan, may follow-up question si Sia. Sabi niya, paano po pag USD citizen and then dito po ng anak? Paano po magiging PR yung parents? Well, kailangan hindi naman palaging bata ang solusyon. No? If they're eligible as well, dahil skilled worker sila, nurse sila, o eligible sila sa mga program ng Canadian immigration, then they can also apply for regular pathway. Hindi palaging anchor babies palagi Yeah. nagiging Lalo solusyon. na kung US citizen sila, mas malaki yung chances Exactly, nila. oo. Oh, okay. At tanong ko lang ang kada province po ba dito sa Canada, iba't iba ang ruling pagdating sa mga anchor babies na nag-a-apply na ganyan? That's a federal
martial law. Okay. So, buong Canada Buong yan. Canada na yun. Universal So yan. hindi na. That's good to know. So yun pala, no, to cut it short, kaysa sa asylum, mag-baby na lang kayo dito. Doon sa mga gusto mag-stay. May anak ka na. And it's Oo, one diba? of the compassionate Yes, grounds sa oo. humanitarian. Oo, malaki ang chance. Baka i-consider. Yes. Hindi pa naman sinasabing porke may Automatic. anak na po kayo dito, hindi naman automatic na pwede, na kayo, mag-PPR kayo. Oo. So may mga cases din po, depende sa cases, sabi nga ni Sir Mark, di ba? Tungkol sa age ng bata, kung pasok ba sa age, kung baga nag-a-apply ka ng humanitarian, pero yung anak ka 18 years old, baka magpa-sponsor na kayo sa anak nyo, di ba? Oo. Secondly, it's yung level of dependency ng bata. Kung Yes. yung bang bata ay dependent pa sa'yo. Yeah. Baka Financial i-consider din ng ano, immigration na, sige, pagbibigyan ka namin kasi 8 years old pa lang yung anak mo, hindi pa pwede magluto ng noodles. Diba? Correct. Kasi O, yun. nabanggit din ni Sir Mike kanina yung condition ng bansa. Tama. Kung bawa, bansa sa Pilipinas, ano bang Oo. kondisyon? May gulo ba sa Pilipinas? Wala naman. So, hindi pwede. Halimbawa, Sir Mike, ganito. Gusto ko yan pa. Doon sa mga TFW at saka sa mga estudyante na, halimbawa, wala na talaga silang babalikan. Totoong wala na silang babalikan sa Pilipinas kasi talagang binagyo. Totoo naman. Totoo naman. Grabe naman talaga yung mga kamag-anak ko na Totoo. lang sa Grabe Bicol, yun, wala. no. Paano po yun? Ano po yung pwede nilang applyan? May chance po busan na gawin yung proof na yun na talagang wala silang babalikan dahil sa totoo naman, sa lanta talaga sila. Paano po yun? So, ang ina-assess kasi ng immigration palagi is kung you have tried everything pero wala pa rin. Pero kung uuwi ka ng bansa mo, Talagang hindi last resort talaga last to. resort talaga at uuwi ka naman ng bansa na hindi ka naman mamamatay. So, hindi yan automatic application na i-approve nila. Pero may laban yun? May laban naman, pero kung ako ang immigration consultant at nag-a-assess ako ng isang client, work permit holder ka, and wala ng LMIA, meron kang asawa, pwede ka pa as international student. Kasi hindi naman sarado ang international student. Totoo. They're controlling it. Pero kung pwede ka mag-master's degree, di ba, or doctorate at qualified ka, then you can still stay in Canada. Okay. So palaging, pag na-try mo pa rin, hindi ka pa rin tinanggap, na-refuse ka, then ano pa bang pwedeng gawin natin? It's always like that. No, hindi ka eligible for PR o hindi ka lang pumapasa sa language test, pero kaya mo pa namang itry. Palaging you try your best. Hindi siya automatic. When everything fails, then that's the time na pwede na kitang i-assess for humanitarian if you're qualified really. Another question po. Only, ba, yung bata, lumaki siya sa tiyahin instead na mother. Pwede ba yun parang second kin na? Kasi Sexiest question here. Paano po makukuha ang tita na tumayong mother? it will have to Adoption na yan. Legal adoption na okay. yan. There you go, Sia. Yeah. Oo, kasi parang may sa experience lang, no? Parang may mga kaibigan kami na gusto nilang kunin yung pamangkin kasi nawala na rin yung parents noon. So hindi pa rin sila ma-approve kasi nga parang ano yan trafficking human trafficking kasi dinala mo dito ng para walang consent ang magulang yan kumbaga parang ganun. So parang you really have to adopt legally yung bata I para see. makuha mo siya Dadaan ng siya. as a parents. At meron ding pinagdadaanan ng international adoption yan. So may version yan dito sa Ayun. Alberta, hindi lang basta-basta adoption sa Pilipinas. I see. And you also get to remember na pagka nag-adopt ka ng isang kamag-anak mo, yung bata na yon hindi niya na pwedeng sponsoran yung biological parents niya for life kasi you are also I see. may severance na ng Kasi nadap mo na relationship. yes. Tama. Ganun naman pala. Okay, So, alam natin. bago natin ituloy, Sige. magbasa muna tayo Babatiin ng mo mga- na. Correct. sige. Oo nga. Shoutout muna natin sa ating mga viewers. Ayan, si Michelle. Unang-una talaga yan. Thank you Kanina sa pa yan. stars. Si Renson Nagi. Ayan, thank you. And Dave Lopez Ibanez, hi from the Philippines. Yes. Hi, Grayson, what are you watching? Mamu is here. Yes. Hello, Grace Pelizardo, ang aking kababata. Hi. Hello, Jackie Leite de Los Santos. Hello, Jackie. Paulo Ayan. Canton. Kay Ayan. Khalil Adib Perez. Of Khalil. course, Mami Shay. Ayan, Hi, ang Mami butihing Shay. may bahay. Kay Ayan. Kuya Roger Reyes. Hello. Ray Thank Vincent. you. Ang aking mother na si Jovita. Ayan, so ano yan, follow Ray mo siya Vincent din. Magtaray of Allstate. Ayan. Paulo Canton. Thank you. Khalil. Ha? Ayan. Paulo Canton. Oo. Si Khalil. Thank you, Khalil Adib Perez. Ang mami ko, Mama France Britannico, Mama. Thank you po, Mami. Yan. Hello kay RB Sounds. Ronald. Hello, Ayan. pare. Thank you kay Ate Connie. Mayor Jane Tuason. Bench. Ayan, Balon Mary Kingdom. Jane. Yes, of Ayan, course. kay Lady Lynn, taga Manitoba. Ayan. Ronald Yes. of Budget, Si Sherwood RB Park. Sound, yeah. Jean San Miguel, of course, ang ating East-West East-West. sponsors, yeah. JR Colobong, thank you so much. Kay Sabi ni Ivan. Bench,
may mga nagpabook ng consultation. Talaga So, ba? that's good. Kay Oh, Ivan wow. Resurrection. Hello, Ivan. Ayan. Hello, Oliver de la Paz. Somewhere in Europe. Yes, Bong. JR Colombong. Hi, anak. Yan, Agustin. Mavic Perina. Thank you so much for watching, Mavic. Si Dennis Nicole Sandico. Thank you so much, sis. Ayan. And then, of course, Ang kapatid mo, si Naline. Yes, oo, yan. Ang aking kapatid. Lagi yan. Always present. Edmonton Bags pa yan. Thank you, Yardley. Thank you. Yardley, thank you. Ivan you. Resurrection. Yardley Yan. of Edmonton. Precious Bagspa. Valiente Aure. Thank you for watching. Ayan. Salamat. Arturo Knowles. Oh, shout out. Yan. Ah, Rudy Salamat. Rudy Solesa. Thank you so much. Edna Negrido. Thank you, Ate Hi, Ate Edna. Edna. Renew ka na ng Hindi pa ako sponsor. nasagot. Hindi pa ako nasagot kay Ate Edna. Talaga ba? Wala pa akong pambayad te sa gina. Kasi kukuha ako ng barley niya. Ay, oo. Kasi it seems like effective sa parents ko Ah, sa yes. Pinas. Sabi ko, Oo. sige. Okay, I'll go. try Precious to consider Valiente that. Aure. Hi everyone Ayan, watching thank you from po. Chapel, Edmonton. Thank Ayan, you. thank you po. Ayan, okay. Ayan, sa mga nakatuto po ha, kung may mga tanong po kayo habang nandito pa si Sir Mark, tanong nyo dahil mahirap pong hagilapin kasi nagbibisi na rin po Yes. sila. Oo. Ayan. For your mga immigration question, ready po kami. I mean, ready si Sir Mac. So, Ayan. sige, shoot. Go ahead. Ayan, next question, follow-up natin. Ano pa ba yung pinag-usapan natin? Isa pa? Since yung mga foreign workers na nandito, yung mga temporary residents natin na immigrants dito, paano po mangyayari sa kanila pag nag-overstaying po sila dito sa Canada? Very good question. Kasi marami na nagpaplano na mag-overstay. So, hindi natin sila masisisi, but do not do it. Kasi hindi mo alam kung kailan ulit magiging stabilized yung situation dito sa Canada. And when you overstay, you're actually destroying your future to come That's back true. here. Totoo. Kasi you have the permanent record na hindi na mabubura. Tama. Di ba? And who knows talaga namang nangyari na to in the past. And sure, aging population ng Canada, no, at ang immigration has been part of the economy ng Canada. Yeah. Mag-stabilize din yan. Kung talagang wala na kayong pag-asa, then go back home. Kung na-try nyo yung study permit or na-try nyo na yung ibang PR pathways, it's not the end of the world. Tama. No, wag nyong sisirain yung future ninyo, Tama. yung record ninyo. Oo, huwag niyong patatakan ng passport Totoo. niyo. Sabi nga nila nawawala yung integrity mo sa Yes. bansang ito once you overstayed. Yes. Pero Nawala. alam nyo yung sa data ngayon, parang ang dami na 200,000 yata or something, 300,000 yung mga overstaying, out of status, gano'n nakadami. And madadagdagan pa yan, mau-overwhelm din immigration system natin ngayon. Marami na rin nagsusubok ng mga fraudulent marriages. Yeah. Oo, no. So, wala na, I heard magbabayad about na- that. Yung iba nagbabayad ng 10,000, magpakasal lang ng Oo. Canadian, di ba? Yeah. Totoo yan. Ako nga, inoferan ako, totoo lang. Talaga ba? Yes, 20,000. Ay, ang Ano laki. daw, pag na-process na 10,000 ba, tapos process Down, pa. Oo. Yes. Hindi ko naman masyadong bet Oo. din yung gano'ng Yeah. Kasi kung tao sana yung pinay sa akin. Ano ba pinapakasal sa'yo? Baka na naman. Unggoy. Okay tayo, Chris, ha? Yes. Happy ka na, anak? Kaya Ayan, pala, since napunta na tayo sa topic ng kasalan, so let's move on to our topic, marriage for convenience. Ayan na. So ano ba ang marriage for convenience? Alam mo, sandali na natuwa ako dito pag-kasama natin. Talaga yung talking points niya talaga Diba? na. Oo. Ako-organized. Lagi, Kami lagi nasundot prepared. eh. daw. Yeah, Talaga oo, may eh, talking talaga Mahirap eh. na magkamali. Yes. Siyempre, information na binibigay Ay, naku, natin sa mga yan. taga-Edmonton, Oo. no? Correct ka dyan. Si Oo. Jonathan magaling talaga sa ganyan eh. Okay. Jo, ano na? Talking Sige. points, go. Basahin ko lang ha. Oo, Yung go. marriage for convenience is a sham marriage where a Canadian citizen or permanent resident marries a foreign applicant for a purpose of immigration to Canada. This is serious crime in Canada and can result in marami po. So ano ba ang can result ng pag nagpakasal tayo sa pagiging fraud ng kasal na ito? Ano po Eto, ba maging risk? Pwede ko ba sa mga sabihin, tao? MJ, makinig ka rito. Uy, hindi pa. Okay, go. So there would be a criminal offense yan eh, no? So pwedeng yung involved yung of course yung Canadian hindi naman niya mapapauwi sa bansa niya, Yeah, nandito na totoo. siya. But criminally you're advocating a fraudulent activity, no? Tama. So we don't know kung ano yung specific na jail time yan, but there will be, no? Doon Alam mo naman na. sa mga Kung jail alam na. lang. Oo. Alam mo na, di ba? And of course, dun sa Alam natin yan. dun sa mga nag-apply, yung nagbayad, you will be permanently banned from, Oh my. from Canada, and at the Nakakatakot. same time there will also be jail time kapag may mga Yeah. may mga na-discover pa silang ibang mga bagay na ginawa mo to gain
permanent residents through family sponsorship. Curious lang ako, no? Paano kaya nagsi-CI ang mga immigration na officers? True friends din. May mga kaibigan ka na Tinatawagan ngayon. din, Yes. Sabi, totoo bang kasal to o ano lang to? May mga ganun. Pera-pera lang to. Oo. Yung friend mo, hindi yung friend of friend. Correct. Pera-pera lang daw po Tapos yun lalo eh. na pag may crush siya doon sa lalaki na papakasal mo, diyari ka na. bading Hello, daw love yan, again. ganun. I'll give you an Hello, love example. again yan. Oh. So merong nung nag-aaral ako ng immigration, yung professor namin nag-discuss about that, no. Itong immigration officer na to, napakagaling talaga. So it just so happened na yung mga pictures na sinesend kasi part of the documents is sending the photos nung kasal. Oh, I did Diba? that. I did that. Tama? So Ay, talaga? Yes. nagtataka siya, meron nag-apply na, so Indian National, no, may nag-apply ng sponsorship. Yung guest na yon, guest din sa kabila na, na magkasunod na filing ng ng sponsorship. And then, so ewan ko kung ano meron technology sila, siguro AI technologies. Chinek nila yung itsura ng photo and itong guest na to sa kasal, kasi kailangan ng mga proof. Guest din sa ibang kasal. So, nagkaroon na sila ng hinala na parang binabayaran tong mga to actually prove yung genuineness ng kasal. Yeah, diyan sila magaling. Totoo. Pero as a Indian, no, di ba ang ano sa kanila is fixed marriage? Yes. How does it work? Oh, yeah, exactly. Paano Sa yun? immigration natin, sir, paano yun? Well, hindi natanggap kasi ang fixed marriage. Sa Kasi Canada. chine-check ng a part of the genuine relationship is yung kung paano na-establish yung relationship. Oh. No, so kailangan kung fixed marriage siya at meron namang proof na talagang na-develop ang isa't isa at may pagmamahal na na-establish, then that's good. Pero kapag ka inilahad mo dun sa application mo that it's a fixed marriage, then definitely hindi yung tatanggapin. No? Mare-refuse yun. Another one would be yung may mga kasal na hindi physically present ang bawat isa. Meron legal sa Africa kasi legal din yun. May mga bansa sa Africa na ikakasal kayo through technology or whatever. Hindi pwede din yun. So palaging yung genuineness ng relationship itinetest yan when it comes to Which is sponsorship. fair enough. Hindi man pwede. naman. Kasi kasal yan eh. Tsaka binavalue nila dito ang ano talaga, love eh. Oo. Pag kinasal ka, dapat for love. Yeah. At saka regardless of gender kasi kaya Exactly. ano sila. Totoo. Yeah, hindi pwede Teka ganun. lang i-acknowledge lang natin si Daniel Nabos. Yes po, Daniel. I-mention daw natin pag si Sir Mark Miller ang ano is honorable. Mark. Okay. Okay, po. thank you po. No problem. Thank you. Oo. Okay, so according to the pronouncement ni Honorable Mark Miller, yun nga po isa na pag-usapan natin, just recap na lang po, no. Sabi nila is wag po nating i-advise sa mga regulated immigration consultant natin na mag-file sila ng asylum kasi Yes. mas humahaba po yung waiting time, mas humahaba din po yung paghihirap ng ibang tao, no. Yes. So Domino effect yan eh. Oo, so wag po nating gawin 'yon. Yeah. So, ano pa yung mga question natin about Ito sa... meron ito isa. meron Yan, ako. si Sige, go Aubrey. Si Aubrey C. Lim, hi po, what can you advise po para sa TFW na pasok naman po siya sa years of experience at nasa skill job po pero tagilid po sa educational kasi grade 10 lang po yung education Canadian equivalent. Enough po ba ang kumuha ng certificate sa Alberta ng trades po? Pa-advise naman po. Thank you very much. Well, depende kasi yan sa kung ano yung i-applyan mo na pathway. So, since nasa Alberta siya, it is essential na equivalent yung education mo into high school equivalent. 72 units in the Philippines. Oh, is it second year college, third year college, Oh, depende sa okay. school and curriculum Oo, kasing oo. equivalent. Pero kung nasa Alberta ka and if you are in the trade industry, yes, pwede siyang kumuha ng Trades. ng trades red seal kung compulsory ang red seal or qualifications sa field niya. So, yun, that will actually waive the high school requirement diploma. Kung Blue Seal po, Blue Seal ang kinuha. Blue seal, di ko lang alam kung paano eh. Kasi yung Red Seal kasi federal siya. Yung Blue Seal, Alberta lang. Alberta Or, Trades. so recognize din yun kung recognize siya sa Alberta. Okay, I okay. see. Ayan, Aubrey ha, visit yung ating Canada Vertex para Oo, para if mas you have malalong more makita yung questions. qualification Exactly, mo. Kung oo. talagang you are looking forward for your future here sa Canada, kindly contact them kasi mas importante po na ma-secure natin kung ano yung gusto nating Tama. i-secure dito. Kasi kung halimbawa gusto natin mag-DIY lang sa mga gantong Tama. sitwasyon, medyo mahirap po yan. So, kindly contact them para po mas mapaliwanagan, mas makita nilang credentials ninyo sa ina-applyan ninyo. Exactly. At saka para less worry kasi may Totoo. nagre-represent sa kanila na naman nakakaalam. Tama. Less worry talaga. Actually, I Oo. would just like to share, since Sige nabanggit po. nyo na rin, no, merong
meron akong consultation na after nang nangyari nung a lot of changes, no. Nag-consult siya sa akin, and then it's been a while since she's been doing a do it yourself. And then nung inassess ko yung case niya, last year pa pala siya qualified for PR. Oh my. Bago Diba? nagkagulo yung sistema. Kita nyo? Yes. So napauwi na siya. Kasi nga wala na talagang way para ma-salba yung status niya, employer niya. Hindi na siya ini-sponsoran for LMIE. Tapos sinabi ko sa kanya, laking pagsisisi niya. So sabi niya, sir, ayoko naman na ano yung status ko dito. I will just go home until mag-stabilize, and then the employer said she's willing to rehire me. So nasayang yung opportunity niya na isa't kalahating taon. Yeah. So yun nga po wag kung yung hindi po ito yung panahon ng pagtitipid para sa inyong permanent residency. Totoo. Wag niyo pong gawin yan. Oo. Huwag kayo mag-DIY. Yeah. Lumapit po kayo sa nakakaalam kasi sayang po yung perang igugugol at panahon na ginugol niyo para magkaroon ng perang pambayad na yan. Oo, nandito na rin kayo, do it right. Do it Tama. right po. Oo. Yun po naman talaga ang solusyon dyan. Kung hindi po natin maunawaan sa sarili nating pag-explain na ay hindi natin maunawaan, may Yeah. mga professional help po na pwede po nating Yeah. lapitan. Ayan, Aubrey, ayan na si Bench na yung Ayan, yung salamat. contact nila. Please contact them. Ayan. Thank you, Aubrey. Okay. Ayan. Sayang kasi panahon ko, halimbawang mag-ano ka, di ba? Magpapatumpik-tumpik ka pa, pakuha ka ng research ng sarili mo, mas maganda lumapit ka talaga sa Oo. mga... Sir Mike, ano yung mga qualification? For example, nag-apply ako ng, may asawa na ako, halimbawa, nag-asawa ako ng Canadian, and then I want to apply my papers as permanent residence sa tulong ng pagpapakasal ko. Ano po ba yung mga qualification na para mas ma-approve ako ng tunay? Oo. That's a very good question. So ano ba ang tinetest again yung genuineness ng mag-asawa? No? Kung genuine ba talaga ang kanilang relationship? So isipin nyo to, ano ba ang tunay na mag-asawa? Anong meron sila dapat habang nabubuhay sila? No? A lot of people miss this document na importante na hindi nila sinasama sa application. Common yung kapag mag-asawa kayo, 'di ba, meron kayong joint account. Yes. So kailangan mag-build kayo ng a little deposit would be together na nag-invest kayo Oh, sa okay. sa insurance, 'di ba? Pagka may asawa ka, siya ang laging beneficiary. Hindi naman pwedeng yung iba. Yeah, Totoo. So totoo. hindi nila naiisip niyon at nagiging cause ng refusal. Ano pa ba sa mga proof of billing, shared bills, kung isa is shoulder ng isang utility, dapat yung isang Ikaw din meron. Pinaplano na I talaga see. yan. Insurance, alam nyo na. Update nyo yung ID nyo, yung driver's license, importante na pareho. Same address. Same address. Oh, Yung yeah, mga basic perfect. yan. Yeah. Even the phone lines, no, yung Rogers account nyo, kailangan parehas yung address ninyo. I So, yun ang mga then kung minsan kapag medyo yung client is walang masyadong dokumento dahil may mga mag-asawa na choice nila, di ba? Yeah, yeah. Totoo. So naghihingi ako ng attestation from their friends, from their I see. from their see. parents, Oo. telling them how genuine their relationship are. So those are basic requirements. Marami pang iba. Oh, I see, sir. That's good. Isang tanong about the marriage yan. Sir, pag nagpakasal ako, halimbawa, ngayong linggo, pwede na ba ako mag-file next week? Atat lang. Siyempre, di ba, malay mo, hindi nila Oo, alam diba? yan. Oo. Meron pa palang staying Sige, time sa oo. relationship. Malay mo, 2 years. Kasi sa US kasi, bago ka makapag... File ng ano mo. 2 years. Ah. Oo, I don't know kung sa Sa Canada same ba, din may ganun dito, po ba oo. tayong terms? Sa Canada, fortunately, walang limit kung kailan ka pwedeng mag-file as long as meron kang marriage certificate. Ay, bongga. O, yun Yes. pala. Kaya lang, kapag sobrang bilis, ang red flag kasi doon is yung genuine relationship. Tama. Red naman. flag. Diba? Pero marami na akong na-process na isang buwan pa lang, kinasal, nag-file na kami ng sponsor. bongga. Dahil kailangan namin gawin, mapapaso na yung status ng applicant. Sir, Marami akong hiningi na documents. Proof bang documents yung halimbawa, binivideo nyo yung sexual intercourse? Hindi No. naman. Dahil halimbawa lang, halimbawa, intimate na, no? Kasi sabi niya, di ba kailangan ng proof? Halimbawa, yung mga, video halimbawa, call. yung kay Jonathan, kukunin niya, yung mga scandal niya na video, malaking, pa yan, points po yun. 100 points agad yun. Grabe siya. Parang wala sa Oo nga. qualification. Para mga letters. Hindi ko rin lang. isasuggest, no? Kasi baka Hindi mo siya suggest po, halimbawa, pwedeng i-proof yun. siguro tatanggapin naman ng officer. I-blurred nyo na lang yung ano. Alam ko yung mga Japan. messenger lang pwede na. Wag naman. Yeah. Hindi kasi di ba, matibay na proof yun talagang. Ay, oo. Ay, Ano kasi- paano kung Makati lang? Hindi, di ba? So, siguro yung mga kissing na lang. Yung mga yung sweet kayo sa sweet isa't lang, isa. oo. Di na Mga siguro yun. picture Hindi, yung dalawa. ako Pero- talaga itotodo ko.
Diba? Oo, dapat yung sa magbabayad. Oo naman, ma'am. Yung sa magbabayad sa akin, ay naku, na-request dito talaga yung Bokti 9. Oh my goodness. Ano ba yan? Biro lang po. Biro lang po yun. Mga Pero si picture, Belle, di ba, picture. nung Oo, nag-present ka ng picture. Yes, pictures, tapos letters, Oo. ng mga panahon na yon, tsaka mga, Nag-produce siya ng Kakribil. Ay, oo. ay, Kita mo yung poster niya. walang ganon, hindi ganon. Yun, mga pictures, mga letters, tsaka yung plane ticket nung Yes. nag-travel kami dalawa. Oo. Lahat yun, pati bus ticket. Kung halimbawa Oo. magkasama kayo, pwede nyo i-ano yun. Marami tayong listahan. Yes, dyan. so na-prove nyo talaga na magkasama kayo lagi. O Oo. Alam mo, nasagot na po namin maraming katanungan. Pero gusto ko munang dyan po na tayong konti ha. Yes. Gusto ko makilala to si Sir Mark eh. Pwede Ay. ba nating Oo kilalanin naman. si Sir Yes, Mark? oo. Okay, Sir Mark, taga saan po kayo sa Pilipinas? Quezon City. Quezon City. Ay, kapitbahay. Doon din kayo nag-aral or doon ka na pinanganak? Doon pinanganak, doon nag-aral, doon na nagkakilala kami ni Shay. Saan po sa QC? Sa Santa Lucia, Novaliches. Ay, nabaliches din ako sa Barte. Ang traffic na doon ng sobra. Kapitbahay. Yes. Saan po kayo nag-aral? Ng Sa- inyong elementary and high Sa school? nung elementary ako sa San Gabriel Elementary School, Wow, high school is Santa private. Lucia, hindi Ay, public. diba? Tapos graduate ako sa PUP, Santa Mesa, Ay, Manila. pareho. Ay, pareho rin tayo. Kaya pag Anong year? Anong batch kayo, sir? 2005. March ng 7 Dwarfs. Uy, sila. grabe. 2005 ka? 2005. Okay, 2000 ako. Millennial graduates ako eh. Talaga ba? Yeah. Ang galing nga. Yes, no? so We love AB, PUP. Yeah. AB history. ang Kaya ano pala ko. ganyan kayo AB management here. Talaga. Bakit po kayo bakit nyo isipan na ito yung gawin pagdating ng Canada? Yes, actually nag-start ako Kasi bilang ang dami. Complicated kumbaga, tong course na to. puputok yung utak mo dito eh, no? Kung hindi ka talaga nung unang sa practice ko yung mga first years, parang ano ba tong kinuha ko? Parang paiba-iba yung mga rules and regulations. Pero yung habang tumatagal, nagkakaroon na parang naging calling na. Kasi nagsarap yung nakakatulong ka sa kapwa, Totoo, pero no? nag-enjoy ka sa Fulfillment. ginagawa Oo, mo. tama. Oo, naging na vocation na. Yeah. vocation na yung Tsaka tawag. fulfillment sa sarili mo na nakatulong ka sa tao, di ba? Yes, Sarap sa yes. pakiramdam. Pero nag-start ako bilang, yun na, pension ko na sa inyo, food counter attendant sa Tim Hortons. Pero nung nag-aaral ako kasi mahirap lang kami. Ang hirap mag-aral ng law sa Pilipinas. Totoo. Alam mo yan. Mahal, Totoo. diba? Yeah. Tapos, breadwinner din ako sa family. So kaya hindi gusto ko mag-law, kaya lang hindi ko na natuloy dahil may obligasyon na ako na ginagampanan sa mga magulang ko at kapatid ko. Yeah. Kaya nung nandito, ang hirap naman mag-law. So immigration practitioner is close to law, yung Yes, immigration exactly. Yeah. Yeah. That's Pero good. ilang months po ang pag-aaral ng pagiging immigration Parang continuous yan eh. Yes, so continuous yung pag-aaral of course. Pero yung education requirement na kailangan namin i-fulfill nung time ko kasi ngayon mahigpit na 2 years na. Before 1 year lang tapos meron kang tinatawag na OJT. So nag-OJT ako kay Sony na po siya. Okay. If you know Sony, Ate no? Sunny. Yeah, oh. yeah, yeah. Oh, She's that's very supportive and mabait na tao talaga. good. Oh. Kaibigan kami. So ano po ba mga requirements? Halimbawa, kasi baka kami na-inspire na gusto maging immigration consultant. Ano po ba yung mga requirements niya? Wag na magiging ano pa. Kanibal? Gusto ni Sir makatulong. Biro lang. So diploma course na yan ngayon. So 2 years at there will only be one university na pwede ka Saan lang po yan? Sa Queen's University in Quebec. Okay. Tapos language exam yata, hindi ko nagkakamali, CLB 9 ang requirement. Nung time ko Taas. Ang CLB. taas Okay. Di ba nga taas? Kaya pala malaki respeto ko talaga sa mga immigration consultant. CLB 9 eh. Oo eh. 3 ka lang, 3 ka eh. Uy, 4 naman. For yeah, mga caregiver for eh. Oo. Ayun, very knowledgeable Pero talaga. anong age po kayo nagkaroon ng pamilya, sir? 20, pinanganak si Yuel yung panganay ko 2011 eh. So ilang taon na ba ako noon? Okay. No. Yeah, 27 ganyan. Okay. Mas in demand po ba kayo ngayon or compared to previous years? Yes, dumadami yung mga inquiries at mga clients because of nagkakaroon na sila nahihirapan na sila mag-DIY. Totoo. Tapos sa dami ng mga changes, hindi na rin nila alam kung ano yung iintindihin Hindi mo nila. alam kung Totoo. sino yung Natataranta na rin sila ngayon, Tama. no? Oo, hindi mo alam papalo mo eh. Kung ano na ba, yun na ba?
Yeah. Ang hirap talaga, no? Pero, sir, thank you ha. Thank you po sa inyong time. Super Marami po tayong nadaanan na talaga na mga helpful sa ating mga kababayan nandito na nagdi-DIY. Huwag niyo pong gawin yan. Gumastos po kayo kung nakasalalay inyong future. Tsaka hindi, may dagdag ko lang. Naalala mo nung nag-file ka, nalimutan mong pirmahan, pirma lang magkulang sa file mo. Tumagal po ng isang buwan pa. Yes! Ano ba naman yun? Babalik talaga at babalik. Kaya kailangan nyo talaga ng second eye or second opinion dyan. Lalo po't masalimuot ang inyong mga pinagdadaanan ay might as well visit the Vertex Immigration Consultant natin dyan. Highly recommended Ako yan. nung nag-PR ako, nag-ano din ako, consultant din ako. Ikaw naman kasi talagang nagaganon. Mahirap din yung kaso nila nun, diba? Tsaka kasi nung time ko, hindi pa masyado maraming Filipino na ano. 2013 ako nag-PR mga ganun. So, wala pa masyadong puro puti pa yung mga ano. Totoo yan. At saka mabilis pang mag-apply noon. Mabilis lang. Super. Oo. Ikaw nga, di ba? Ito, Diyos ko. Nagpa-xerox nga sa second cup to eh. Yung opisina ko, araw-araw. I know, diba? Doon talaga. Ayan, sir, baka may gusto kayong i-promote. Ayan, si Benji hawak niya na. Ay, Benj! Ayan, okay, go. So, ano ba? Pwedeng basahin ko. So, meron kaming event it's a Melodies of Christmas, an evening of giving and joy. So, Canada Vertex Immigration and Vertex Entertainment Productions warmly invite you to join us as we give back to our community and share the joy of the season. So, sa December 20, Friday at 5 p.m., we are giving back to all of the foreign workers and students who are actually in limbo yung kanilang status. So, sa isang gabi, pasayahin natin sila. Oo naman. Bigyan natin ng, raharanahin sila at bigyan ng konti na i-share lang natin yung gabing yun para sa kanila. So, it's free admission, libre ang pagkain at may mga prizes and gifts na ibibigay. Grabe. Pag libre, tubog yan. Kailangan nandun ang job well done. Opo. Pagkatapos mo dito, diretso kami doon. Oy, ano ko lang din to kasi may special promo ngayon ng ano. Yung mga ka-job well done namin dyan, naka-promo kami less $10 sa mga tickets namin for David Pomeranz on February 1st. Ayan. So, bili na kayo ng ticket. PM Ode Mangune or Bel Sunar. Ayan, guys. Maraming salamat. David Pomeranz, February 1. Yes. Naka-promo ticket till December 1. So, itong kila Sir ay on December 20. Ayan. December 20 po, please, it's a free admission for everybody. Kung gusto niyo pong sumaya, kahit isang araw lang, gawin niyo yan para sa sarili niyo. Hawag po kayo magdamot ng kasiyahan sa inyong sarili. Just always choose to be happy. Of course. So, kumanta tayo, magsaya tayo dyan. Thank you po. Free yan pag hindi pa naman kayo pumunta. Ewan ko na Pero lang. doon lang po sa ma-accommodate natin dahil syempre meron tayo mga fire limited prevention. Seats. Of course, Safety limited first. seats. Yeah. Ayan, well, thank you Ayan, so much Pasko na. again, ating Vertex. Ay, sumama ka dito yung pambansang Ilong. Halika pa nakita ka. Halika rito, na-miss ko to is bakla. Ayan sa lahat po. Thank you, Sir Mark, sa inyo pong suporta sa aming job well done. At talaga naman po kami ay nagpapasalamat sa inyong palaghiang pag-oo sa aming imbitasyon. At saka, ang napansin ko, pag kayo yung guest namin, yung mga nanonood, kapit na kapit. Opo, ayaw pong bumaba nila. Oo. Ayan. So, bago tayo magtapos, ano pala take mo muna rito? Mabilisan lang. Ang take ko dito is choose to talk to the right people. Yeah. Which is yung mga professionals natin na nag-a-advise tungkol sa inyong immigration problem. Yes. Para hindi na po tayo maligaw. Kasi ang hirap po talaga mag-DIY. Based on my own experience, wala pa po ako napapunta kasi lagi pong deny. Kasi Aminado. Kasi nga. Aminado. Diyos ko, tinaasa ko na nga yung Wala pa rin. Wala pa rin. O Mamu, how about you? Ako naman, baliktad naman niya. Lahat naman napapunta ko dito kasi lahat naman kami dumaan sa immigration na consultant. So, importante. Lalo na po yung bunso namin po. Tinulungan po talaga. Dumaan po kami sa ano. Ayun po yung takeaway ko dito. Opposite ng takeaway niya. Bel. Ako naman take ko rito, try until you succeed. Ayan. Wala namang pwedeng pag talagang uukol, bubukol eh. Iyon talaga yun. Gusto mo ba Pag ukol, may santol yan. Okay, Sir Mark, ano po yung may papayo nyo? Mabilisan Last lang. word po. Last word. Siguro, ang masasabi ko lang, tama, wag nyo nang i-delay yung future ninyo. So, kung nagdududa kayo ngayon, mag-seek na kayo ng legal advice or, tamang advice sa tamang tao dahil na hindi yung oras
lumilipas, malapit na. Totoo. So Tama. kailangan nyo nang malaman kung ano yung dapat ninyong gawin. Wag kayo umasa sa TikTok yung mga ghost Yes. consultants, no? Tama. Kasi each case iba-iba yung case ninyo, yung mga background nyo. Hindi yan ang immigration is not one size fits all. Tama. Apo, Ayan. bagitin ko lang si Ains Katindig lagi rin nanonood. Hello Ayan, po sa hello inyo. po. Good evening. More Ay, power po ay. and thank you for all the information. Ayan. Si Roselyn Manguni Marhan, yan, humabol pa siya. Yun lang po, Ayan. i-message nyo po Yes. kami doon sa Job Well Done page namin kung ano po yung mga gusto nyo papag-usapan para po Oo. matakil po namin at napaghandaan po namin dahil po ito ay para sa inyo po talaga sa mga Yes. request nyo, katanungan nyo, kamaritasan nyo, mga kachismis na nagaganap. Lahat ng mga Opo. issue Issue dyan. nyo. So Yes. let us know. Yes. Alright, But so for once now- again, palapakan po natin, Sir Mark. Sir Mark of Pagaduan. Canada Vertex. Max Pagaduan. Thank you so much po. Aaten tayo, alam mo na. Aten, Oo, siyempre, yes. Job well done. Kahit aalis kami ng Kinabuka, pupunta po talaga kami. Yes. Libre pala eh. Pagkain. Tayo pala Alam mo eh. yan. Alam mo yan. O, patay gutom tayo. So, Merry Okay. Christmas once again. Canada Canada Vertex Vertex Team for Immigration. all your immigration needs po. Thank you so Ayan. much. Ang ating Massage Massage Unlimited. Unlimited. Thank you so much. Canada Vertex ulit. Yeah, ayan, Tita Tita Lloyda. Lloyda Lumanlan, Yeah. Realtor Remax, Arte. Arte Ink Beautician. Thank you. Ayan, East West College by G. 805 Production, thank you. And of course, Easy Drive. Ayan, maraming salamat. So once again, thank you so much. We are the Job Well Done. Thank you.